Hi, good morning mga kasawi. Siyempre mag-opinion tayo about dun sa cheating issue ni Nico. At siyempre ang dami nagtatanong since advisor tayo, maganda ba daw na mag-post ng ito sa social media, pati yung away pag-asawa or ano ba ang magandang gawin. Siyempre magbibigay tayo ng suggestion din mga kasawi. For me, siyempre, depende kasi yung paglalabas ng proseso kung paano nila may lalabas yung kanilang sakit na nararamdaman. Pero para sa akin, for example, since na babae si Nico, siguro yung pagpupost sa social media is baka yun yung kanyang pag-heal. So yun yung parang daan niya para lang mailabas niya kung ano yung nararamdaman niya since nasasaktan siya. Kumbaga lahat para malaman ng mga tao. Kahit na kung tutuusin is may mali din talaga ito dahil syempre dapat private nila ito na pinag-uusapan dahil personal matters nila yun. And syempre isa lang doon, meron silang mga anak. At malalaman ng mga anak nila pagdating ng panahon na ganito yung tatay nila is cheater. Tapos yung nanay naman nila para naging iba na yung naging way niya ng pag-healing process kung paano nasaktan. Pero syempre hindi nga natin pwede silang i-judge parehas, lalong-lalo na si Miko dahil nasaktan yung tao. Kumbaga sobrang sakit na nararamdaman niya, ito yung way niya para lang mailabas yung sama ng loob niya. Kaya kahit na minsan yung mga tao is naiirita na, hindi na nalalaman, sabi na, ang dami nating mga nababasang comment na dapat hindi na ilalabas sa social media dahil away mag-asawa. Kasi end of the day, sila pa rin naman yung mag-uusap, sila pa rin yung magtatama, sila pa rin yung makakapag ng resulta kung ano ba dapat yung gawin. At syempre, napapahiya na rin nila both side yung family nila. Family ng lalaki, family ng babae. Kumbaga, ando na yung sama-sama na yung sakit na nararamdaman nila parehas. Although yung lalaki hindi naman nagsasalita. Kumbaga sa atin, di ba, sabi nila pag cheater ka, wala ka ng karapatan na magsalita sa buhay mo kasi choice mo yon, niloko mo yung asawa mo. Kaya yung ending, kahit na may gusto kang sabihin sa publiko, sa sobrang social media, kung ano yung sinasabi sa'yo ng mga tao, wala kang karapatan kasi mas lalo kang ibabash kapag once na cheater ka. So, yung pwedeng maglabas dito is yun talagang yung niloko. Pero although nga kung tutuusin is mali din dahil dapat talaga is pina-private nila ang ganitong usapin. Para kahit end of the day kapag once na nagbati sila ng asawa niya, syempre dahil may anak sila, yun ang magdudugtong, kumbaga, para magsama silang ulit. Pero, kumbaga, paras na may lamat. Syempre, kapag once na nagbati sila yung mga tao, ay, ang dami-daming sinasabi, na ganito, ganyan, palaminin si lalaki, walang ambag, kesyo ganito, ganyan, siya yung may pera, diba? Kumbaga, mas nakakahiya. Kaya yung ending, imbis na dapat mapag-ayos pa, dahil maliit pa yung gusot, eto ay napapalaki ng mga marites na sa social media. Kaya kung para sa akin, kung tatanungin, mas maganda sana na hindi na siya nag-post para hindi siya napalaki sa social media, hindi nalaman yung ganitong sitwasyon. Kung nasasaktan ka, mas maganda na sabihin mo sa pamilya mo, sa pamilya niya, at least yung pamilya niyo yung mag-usap-usap at kayo, nanay at tatay niya, both side ganon. Para at least mabigyan ng solusyon kung ano ba dapat ang tamang gawin. Kaso sa ganitong sitwasyon kasi is napalaki na siya ng sobra-sobra. Halos buong mundo na yung nakakaalam sa social media kapag ka nag-use ka ng Facebook. Kaya yung ending is talagang wala ng karapatan. Kapag ka ikaw yung cheater, wala kang karapatan. Tatanggapin mo ng buong buo yung pambabas sa'yo ng tao sa social media. So yun lang yun. Kaya ang advice ko lang kay Miko, kung nasasaktan ka man ngayon, syempre may tamang healing tayo someday. Marirealize mo din kung ano ba yung dapat na gawin at marirealize mo din na syempre lahat naman tayo is hindi tayo perfectong tao, 'di ba? Lahat tayo is ano yan kumbaga hindi natin alam na meron din tayong pagkukulang minsan, hindi natin alam na baka minsan tayo din ay yung may problema, yung ganon. Kumbaga ini-insist lang natin sa sarili natin na siya lang yung may pagkukulang, 'di ba? Pero kung binigay mo naman yung pinaka the best na solusyon mo, pinaka the best na bilang nanay, bilang
bilang asawa sa asawa mo at hindi talaga siya nakontento, so ibig sabihin talagang may ano na yung kakapihan na yung asawa mo kapag ganito, hindi na siya marunong makontento. So ibig sabihin nasa na siya, pumunta pa siya sa higaan ng semento. Yan yung mga kasawi, kasi nga syempre ang sarap na ng buhay niya, 'di ba? Tapos pumatol pa siya sa isang babae na bata pa. So, hindi niya inisip yung pamilya niya. Kumbaga, mas inisip niya yung kanyang sariling kapakanan na kailan. Alam niya na yun kung bakit yung ibig sabihin. So, ibig sabihin, mas pinili niya yung ganong sitwasyon kumpara na mabuo yung kanilang pamilya, mga kasawi. So, may iisip din niya ng asawa niya na someday mali yung ginawa niya. Mas maganda yun na mas marirealize niya sa sarili niya yun kapag nawala na yung pamilya niya mismo sa kanya. So, yun lang yun mga kasawi, yung aking opinion dito sa ating mga nagtatanong sa ating followers kung ano ba yung opinion natin kay Miko. So, bye!